Good afternoon mga ka-good life. Hello there. How are you? Today po ay pakikita ko sa inyo kung paano po ako magluto ng carbonara in a very simple way. Simpleng lasa, simpleng mga ingredients. So, ayun po, dadating po kasi yung mga classmate ng anak ko sa college. Ayun, magbabanding sila lang ng konti sa eating-eating. Siyempre, may nag-prepare po ako ng carbonara. Samahan niyo po ako sa mga sa pagluluto natin ng carbonara. So, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Chan. So, yun na po. Samahan niyo ako sa pagluluto ng ating carbonara. Yumuyo ko po ako, pasensya na po kasi itong aking camera ay medyo bumababa. Ayun po sana. Ayaw niyang umayos. Sige ka, bala ka. Kung ayaw mong umayos, ayaw mo mag-isa. So, napakuluan ko na po. Atin na pong hugasan na po natin para mag-stop ng cooking po yung ating pasta. Kunin po natin ang sala. Okay, dito po ang ating strainer. Sasalain na po natin siya. So, careful po yung salamin ko na anuhan ng gusto. Kaya dapat po lagi kahit malabo o hindi malabo. Kaya malabo o hindi malabo ang inyong mata. Dapat po pag nagluluto, lagi pong may protection sa eyes. Lagi po kayo magsalamin kahit walang grado po. Pwede para may protection po yung inyong mata. Hindi kayo matalsikan ng init o hindi masingawan. So, ayun po. Lagyan na po natin ng tubig. Okay, kailangan po natin mapatakas po yung init. So, ayan po, wala na po yung init. Ayan. Wala na po yung init. So, mag-i-stop na po yan ang cooking. Saidin po natin yung natira dito sa sayang naman. Dikit na po, diba? Tubigan na lang po natin. Okay. Gawin muna natin. Ayan. Mamaya na natin humugasan yun. So, ayan po. Ang ganda po ng texture niya, nagbabounce po. Nakikita niyo po na maganda po yung pagkaluto niya. Nagbabounce po yung noodles niya. So, ayun po. Lagyan natin po ng mantika para hindi siya magdikit-dikit. So, walang kaartihan. Malinis po ang kamay. Akin po itong haluin. Para hindi po dumikit. Ayan po. Ayan. So, tingnan niyo po ang ating texture. Ayan po, ang ganda-ganda ng ating pasta.
hindi po siya nagdikit-dikit. Nilagyan po natin ng konting mantika pagkatapos haluin. Ayan, hindi na po siya magdidikit-dikit para mamaya po maganda pagkuha natin. So, ayun. Tabi muna po natin ito. And then, ito po yung mga ingredients natin. Bawang, sibuyas. Tapos ito po ay atay. 1 kilo po yung aking pasta, yung spaghetti noodles. Tapos 1/2 na buo ng bawang. Tapos isang buo ng sibuyas na malaki. And then 1/4 kilo ng atay ng manok. So medyo tinagtag po yung iba, hiniwa ng maliliit. And then ito po, meron po tayo dito ang 2 century tuna. Meron din po tayong ibak milk. Meron din po tayong mushroom pieces and stems. Hiwa-hiwa na po yan. And then, meron po tayong cream. All-purpose cream. Pwede pong Nestle cream or any cream na pwede nyo gamitin. So, and then, meron pa po tayong isa. Dito, nakatabi pa po. Nandito na po pala. Tapos, isang keso. Mamaya po, habang tayo ay nagigisa nun, gagadgarin po natin ito. So, ayun po ang ating mga ingredients. And then, so, panggisa po natin ay mantika. Tapos, meron po tayong asin, panimpla, at ang ating durog na paminta o pepper powder. Pepper powder. It's pepper powder. Ayun. So, ayun na po, ilututo na po natin. So, papainit po tayo ng kawali. Habang nagpapainit tayo ng kawali, pwede po natin i-prepare na yung mga kailangan. Ouch! Sayang pumasik. Lagyan na po natin ng mantika. Mga 1/4 cup po ng mantika. Tapos, kuha na tayo ng shense. Asan ang aking spatula? Where is our spatula? Ayun. So, ayun, ready na si spatula para magluto. Okay, painitin po natin. Okay, atin na pong igisa ang ating bawang sibuyas at atay ng manok. Kita ko na. Parang likod ko po ata ang nakikita. So, sunod na po natin ang sibuyas. Bago natin ang pwesto ng camera, meron po kasi dito may counter dito kaya hindi ko pwedeng ang camera. I-ayos lang po natin. Ayun. Hindi po ata siya. Ayun. So, nilagay na natin ito. Ginisa na po natin yung bawang, sibuyas, tapos itong atay ng manok. And then, nilagyan po natin ng 1/4 teaspoon ng 1/4 tablespoon ng asin, tapos black pepper, yung pepper powder.
So, nagisa na po natin. So, ilagay na po natin ang tawag dito, century tuna. Tinanggal ko na po yung sauce niya. Ayun. Binawasan ko lang po yung sauce ng century tuna. Pero hindi naman po lahat ng sauce ay nilagay ko. Ayan po. Ba't ba nadilim? Ano ba nangyayari? Dumidilim siya. Hey, camera, what's happening to you? Ayan. Ay, sus. Kaya siguro nakasarang ang aking camera. Ay, hindi din. Mabiling talaga sa parte na yan. So, yan po. And then, sunod po natin ang mushroom. So, yan. Rumble-rumble na po siya dyan. Wait, parang ang lalaki po ng hiwa ng mushroom. Ating pong paliliitin. Hiwain ko lang. Malabo itong aking ginagawa. Ano kaya problema dito sa camera niya? Lagay na po natin ang mushroom. Sige, stop. Pause mo muna. Okay. Nahanap ko nga eh. Doon sa banyo yata parang may gunting. Ayun po, may. Ayan. So, tapos po natin ay sunod na po natin ang ating milk. Lagyan na po natin ibak milk. Ito po, dito na po magagawa yung salsa. Yung pinaka-sauce niya. And then, antayin po natin kumulo. Mamaya natin po haluin pag gayong nangibabaw na po yung mga bubbles niya. Okay, ayun po, malapit na pong mangibabaw yung kanyang mga bubbles. So, habang tayo po yung nagpapakulo, i-grate po natin ang queso. So, ayun na po, kalahati lang po ng keso ang ginawa natin. Haluin na po natin. So, ilagay na po natin ang keso.
para po medyo malusaw. Oh. So mag-mix po yung lasa ng keso. And then, lagay na rin po natin itong all-purpose cream or all-purpose cream po. So, i-add ba po natin? Hindi pa po pala nahati. Kasi po yung natira, lalagay po natin yun sa pang-toppings po natin. So, hantayin po natin na humugo. So, dito naman po, sa pag niluluto na yung sauce, lalagyan po ulit natin siya ng paminta. Naglagay po tayo kanina ng paminta para po doon sa mga ingredients na, sa mga sahog niya. Ngayon naman, doon sa pinaka-sauce na may na siya, may mga sauce. Ayun, may liquid na. Ayun. Lagyan po natin. So, mga 5 taktak. And then, ano pa ba salt. Lagyan din po ulit natin ng salt. Mga 1/2 tablespoon siguro po ito. Kasi po yung pasta natin, nilagyan na po natin yun ng salt. Kaya, dapat kaunting salt na lamang po yung magagamit natin. Yung banayad lang po ang lasa ng ating pasta para po para hindi umalat ang ating sauce o ang ating carbonara. So, ayun po, lagyan po natin ng pinch of salt. Konting-konti lang po siya. Mga 2 pinch of salt lang po. Ay, it's not salt, it's bechin. Ganun po. Konting-konti lang po siya. Yan lang po yung ating pampalasa. Kapranggot na bechin. Yan yung sayo natin, ha? Yun na. Ano ba yun, ma? Yung TikTok kaya? Alin? Sasayaw. TikTok? Magti-TikTok? Mamaya. Naghahanap po ng TikTok itong isang anak ko. So, ayun. So, paano po yung ginagawa ko para matiyak kung sakto na po yung lasa? Kasi minsan mahirap din yung tansya-tansya lang. So, ang ginagawa ko po, kukuha ako ng isang ganito. Ayan. And then, i-dip ko po dito. Habang naan lang po natin. Gusto ko po kasi medyo malabnaw yung sauce. Para po, gusto ko medyo basa-basa yung carbonara. So, ayan po, dinip na natin. Tapos, tikman po natin kung sakto na. Wow, saktong-sakto po. So, patayin na po natin. Ayun. At titikman na po natin ang ating carbonara. Okay, ganito lang po ang konti. Tapos, lagyan po natin ng sauce. Okay. And then, i-mix na po natin. Ayan. I-mix na po natin. So, tikman na po natin. Kain po. Wow.
Super sarap po. Saktong-sakto lang po yung lasa. Hindi siya maalat, hindi po siya matabang. So, ayun po. Thank you po sa inyo sa panonood. Watch for my next video. God bless you. I love you. Happy lang. Bye-bye. And please subscribe to my YouTube channel, Tita B Friends Chan. God bless you. Simple cooking. So, ayun. Bye-bye po. God bless you. Ayun. Pinatay na po natin. Bye-bye.